Magandang araw mga idol. Bali, may bago na naman tayong project ito. Bali, ito nagawa ko na. Bali, pinaka-frame niya. Gusto nung may-ari, tanggalin to. Kasi gawa nung wala siyang nakitang kahoy. Ayaw niya rin naman na plywood ilagay dito. Plywood sana ilalagay dito. Bali, ang gusto niya, tubular na rin lalagay, kaya yung mga na to tatanggalin to. Ayan mga idol, bali natanggal ko na. Yan, gumamit lang tayo dyan ng cutting disc, so binalo natin sa grinder. Ayan, bali ganyan yan. So, tinanggal ko na. Yan, tapos siyempre nilinis natin ng konti, hinasa natin para hindi nakakasugat. Tapos lalagay tayo dito ng tubular. Bali ang sukat para ng tubular nito mga idol ay 3/4 by 3/4, tapos 2.0 yung kapal. Yan, bali magdadagdag tayo dito ng mga 5, magiging 7 siya. Yan, bali 5. Yan, pampito tong dalawa na to. Halos lahat yan. Ayan mga idol, bali magpuputol tayo dito. Ang sukat naman nito ay halos 1 meter lang naman. Yan, bali ang puputulin natin 4 yun na layer sa tagli-5, bali 20 pieces na tag 1 meter. Siya nga pala mga idol, ito ay para lang sa mga baguhan na mahilig mag DIY. Hindi na po pwede ito sa mga magagaling na, sa mga veterano na mga idol. Bali hanap na lang po kayo ng video na angkop po sa inyong kaalaman mga idol. Maraming salamat po. Ayan mga idol, bali nakapagputol na tayo. Taglilima yan mga lods. Yan o. 5-5, halos pantay-pantay yung sukat. No? Di bali sumobra na 1 mm. Tapos grinder nyo, bali bawas-bawasan nyo lang ng grinder para maliit lang talaga yung space niya, yung awang. Yan yung 3/4 na ginamit natin na tubular. 2.0. Yan, bali sa 2, 3, 4. Yan ang lalagyan natin. Kasi bali lalagyan kasi ng libro to yung ginagawa natin mga idol. Ayaw ng client natin na kahoy. Pero gagawin natin siyang parang kahoy, artificial na siyempre pintura yung gagamitin natin. Hahaspihan natin siya na parang kahoy. Yan. Kasi medyo maanay sa kanila kaya ginawa natin puro tubular na lang. Kasi pag nilagyan natin ng kahoy yan, yung totoong kahoy, baka anayin pati yung aklat. Mahal yung aklat, baka anayin din. Kaya gusto nung client natin ay tubular na. Ayan. Bali dito mga idol, spot lang muna ginawa ko. Ayan, sa apat na yan. Para titignan ko muna yung mga space niya. Ayan mga idol. At syempre, full weld na natin yan. Syempre yung mga space niya nakuha na natin, yung agwat niya bago natin i-full weld. Tapos pag na welding na talaga natin, syempre linisin natin, pantayin, tapos mamasilyahin natin yan ng polytop. Pag na polytop, liliyahin, tapos primer gray. Yan mga idol, yan, na polytop ko na yan. Bali hindi ko na talaga napakita, pero may polytop na yan yung bawat tugtungan. Kasi yan, nililiha ko na lang. Tapos pa-primeran natin ng epoxy primer gray. Yan mga idol, bali na-primeran ko na siya. Tapos nag-base ako dito ng white. Bali flat wall enamel ang ginamit ko dyan mga idol, na kulay puti. Yan, bali nag-base ako ng puti kasi hahaspihan natin yan mga lods. Yan mga idol, ito yung ginamit kong pintura, flat wall enamel. Yan. Tapos bali nagtimpla ako dito ng burnt umber, acricolor to mga idol, at saka rosina mga lods. Yan, bali ito yung para magiging design niya, panghaspi natin mga lods. Bali tubig lang yan ang hinalo ko dyan. Yan, bali tansyahan na lang mga idol. Tapos haluin nyo lang ng mabuti mga lods.
dapat may parang testingan na kayo. Ano, yan katulad yun, yung kulay puti na yan dyan. Ang tinitesting ko sa dyan. Kung talagang parang yung kalalabasan nyo ay parang palutsina. Bali parang palutsina kasi yung gagawin dito mga idol eh. Medyo kasi pag sa camera medyo nag-iiba yung kulay eh. Pero pag yung actual talaga, yan parang makikita mo na medyo manilaw-nilaw na may kunting brown. Yan. Mga idol, bali pinapahid ko na dito yung ating stain na pinagalo na burnt umber tsaka rosina. Yan. Kahit ay isang pahid lang muna, kahit medyo light lang muna. Tapos mamaya kasi uulitan pa natin yan eh, pag naglagay na tayo ng pinakabuko-buko nya. Yan. Medyo matrabaho lang to idol, gawa nung maliit eh. Yan, tsaka yung mga singit-singit pa niyan, talagang kukulayan natin yan. Talagang hahaspihan. Ayan, dito mga idol, bali maglalagay na tayo ng parang buko nya, buko-buko. Ayan. Ayan, bibilog-bilog lang tayo dyan mga idol ng ganyan. Ayan. Tapos syempre sasawsaw mo yung basahan mo sa ano para medyo basa. Tapos papadaplisan mo lang siya. Ayan o. Ayan. Mga bahagya, padadaplisan mo lang siya. Ayan. Tapos dito lalagay na naman tayo yung pinakabuko nya. Ayan. Tapos padadaplisan nyo lang ho ng ano yan, yung basahan, no? Ayan o. Padadaplisan nyo lang ng bahagya yan. Ayan. Medyo mahirap lang ano, gawa nung liit kasi nung tubular eh. Kaya hindi masyado may laro yung basahan. Pagkatapos dito naman tayo lalagay. Nasa sa inyo na lang, mapapansin nyo kung medyo dikit-dikit, siyempre lalayuan nyo. Layo-layo ng konti, pero nasa sa inyo na lang, diskarte nyo na lang kasi ang pag napahid nyo na yan, nagmumukha ng kahoy talaga yan. Ayan o. Ayan mga idol, bali pag halimbawa na haspehan nyo na lahat, yan katulad nito, kinat ko na lang kasi paulit-ulit na lang yung ginagawa ko. Pagkatapos nun, iipitan natin po ito ng sanding sealer mga idol. Tapos top coat na lang kayo ng clear gloss, bahala na kayo kung ano yung gusto nyong i-top coat mga idol. Ayan mga idol, bali ito na yung product natin, yung finished product natin na bali diniliver na natin sa may-ari. Yan. Mga idol, bali hanggang dito na lang ang video ko at maraming salamat sa inyo mga idol. Sana nakakuha kayo ng idea. Ingat po tayo palagi mga lords.